Okay, dito naman sa short video lesson na ito ay pag-uusapan natin yung mga decisions na ginagawa ng mga tao, na ginagawa sa ekonomiya. Okay? Kanina, pinag-usapan natin yung mga mahahalagang konsepto na ginagamit natin sa paggawa ng desisyon. So, meron tayong, sa decision naman, merong three important, tatlong mahahalagang questions. Okay? Ito ay core questions. Core questions. Sabihin natin, mahalaga ito. Core questions pagdating sa economics. Okay? At ang tatlong mga tanong na ito ay ang mga sumusunod. What to produce? What to produce? Ikalawa, how to produce? At ikatlo, for whom to produce? For whom to produce? Ano? Paano? Para kanino? Okay? What to produce, how to produce, for whom to produce. Yan ang mahalagang questions na dapat masagot sa anumang uri ng ekonomiya na mayroon ang isang bansa. So unahin natin itong what to produce. So simple lang naman pag sinabi nating what to produce. Okay? Anong mga goods and services, anong goods and services ang ipoproduce ng isang ekonomiya? Okay? Kasama na dito kung gaano kadami. Okay? Yung tinatawag nating quantity or gaano karami ang goods na ipoproduce natin. At ito ay nakadepende of course sa limited resources na mayroon tayo. Huwag niyo tatanggalin sa isipan niyo yung konsepto ng limited resources o tinatawag nating scarcity. Dahil yun ang nagdadrive sa paggawa natin ng mga decisions. So, ano yung ipoproduce natin? Anong goods, anong services? At ang mga ito ay gaya ng sinabi ko sa inyo ay naaapektuhan unang-una ng demand. Ano ba yung gusto ng mga mamimili? Ano ba yung kailangan? Okay? Naaapektuhan din ito ng available resources. At naaapektuhan din ito ng technology. Okay? Naaapektuhan din ito ng teknolohiya na mayroon ang isang bansa. Okay? So, yan yung what to produce. Halimbawa, mamimili ang isang bansa kung ipoproduce ba niya ay mga kotse or agricultural products. Okay? Mamimili siya. Kotse o agricultural products. So, lagyan na natin dito ha. Anong ipoproduce niya? Kotse versus sabihin nating rice. Siyempre, pipiliin natin yung bagay na kinakailangan ng tao. High demand? May resources ba tayo dyan? May technology ba tayo dyan? Next, how to produce. How to produce. So, paano? May choices tayo. Either manual labor or gagamit tayo ng machinery. Or gagamit tayo ng automated machinery. So, nakadepende naman ito sa labor cost. Mataas ba ang pasweldo, pasahod sa mga manggagawa? Okay? Kung mababa ang pasahod sa manggagawa at maraming available na manggagawa, di baka mag-manual ang production.
Samantala, kung mataas naman ang cost ng labor, okay, taas ang cost ng labor sa isang bansa, pero may teknolohiya, advanced ang technology, then baka ang pagpo-produce nito ay through automated machinery or through machinery. For whom to produce? Para kanino? So dapat magdidesisyon ng gobyerno sino ang paano i-distribute yung wealth ng bansa. Okay? Kasama dito yung pagtatanong na saan yung income tax to collect, how to collect government spending, saan mo ito gagawin, etc., etc. Okay? So, ang for whom to produce ay nakabatay siya sa tinatawag nating pagdidistribute or distribution of goods and services. So, kanino mo siya gagawin? Okay, para kanino? Now, naaapektuhan yan, syempre, una tigit sa lahat, yung income ng tao, yung yaman ng tao, yung government policies, nakaka-apekto yan dito sa konsepto ng for whom to produce. Sabihin natin, maraming tao ang nangangailangan ng rice. Sino itong mga tao na to? Okay? Kung halimbawa, sabihin natin, ang nangangailangan ng maraming kanin o ng maraming palay o maraming bigas ay yung mga nasa class A sa population natin. Okay? So, anong uri ng bigas ang ipuproduce mo dyan? Sabihin natin na high quality. Okay? Pero sabihin natin, pagka yung mga, yung mga kapos sa buhay ang kailangan, baka ang i-produce nila ay yung hindi masyadong high quality, pero kaya namang kainin at kayang bilhin ng mga tao. Okay? So, yung income, yung wealth, yung income, yung government policies, lahat yan nakakaapekto naman dito sa katanungan ng for whom to produce. So, yung sa kotse at sa rice, kung mas maraming tao nangangailangan ng rice, edi rice ang iyong dapat i-produce. Ngayon, para kanino itong mga rice na to? So, i-adjust mo yung produkto mo, depende sa kung anong available, kung sino ang mamimili ng mga produkto na mayroon ka. Now, itong three economic questions na ito are interconnected. Ha? Tatandaan, magkakakonekta ang mga ito. Kung paano natin sinasagot ang mga katanungang ito ang tumutugon naman sa isa pa nating aralin na tinatawag nating economic systems. Okay? Sa susunod na video lesson ay pag-uusapan naman natin kung ano ang iba't ibang uri ng tinatawag nating scarcity.